Lono. So ngayon no, ito ay tungkol sa mga bakla at saka tomboy o mga LGBTQ na sinasabi nila, di ba? No. Ngayon kasi no, maraming mga magulang no na instead na itama nila yung anak nila, kumbaga ituwid nila no sa mga pagkakamali na mga nagagawa nila, kasi maraming mga kabataan ngayon is nahawa na rin sa mga mga bakla at saka tomboy na nakikita dito sa mga social media or sa mga television no, na pinamunuan din ni Satanas. Alam nyo ba ito mga ganito mga bagay nito is kinamumuhian dito ng Panginoon no, na gumagawa or ang mangyayari sa isang tao. Halimbawa, isa kang lalaki, gusto mo maging babae. So, hindi ka man magiging babae, ginawa mo yung sarili mo is parang babae at nagiging bakla ka. Ganon din yung sa tomboy. Dito sa kasulatan, ang sinasabi dito sa atin, no? Sabi dito sa kasulatan, utos ng Panginoon, no, na walang mga homosexual or LGBTQ, sinasabi nila, or mga homosexual, mga babae na nakipagtalik sa kapwa babae or sa kapwa lalaki na makakapasok sa karya ng langit. Wala ang sinasabi diyan. Dito naman sa Revelation, nasabi nito na ang ganitong klase mga gawain is candidate ito sa impyerno, at itatapon talaga sa impyerno ang lahat ng mga tao na gumagawa ng ganitong kahilayan or kasamaan no, na naisipan ng isang tao. Kung ikaw isang magulang, no, kung ikaw isang magulang, dapat i-rectify mo yung nangyayari sa iyong anak, kasi alam mo buhay pa yung anak mo pero patay na yan sa kaluluwa. Buhay ang katawan pero patay ang kaluluwa niyan. Maniwala kayo sa akin. As long as ang iyong anak is member sa mga ganyan, sa mga LGBTQ or bakla or tomboy, yung anak mo, kung hindi mo i-rectify yan, ikaw mismo yung kumbaga, lalo na pag sinusuportahan mo, ikaw mismo yung kumbaga nagsusulong din sa kanya, no, na ipagpatuloy ang ganyan. Ikaw rin mismo ang dahilan kung bakit yung anak mo mamamatay dyan sa kasalanan, kasi ang kabayaran sa kasalanan is kamatayan. Ito yung sabi dito sa kasulatan, no. So kung ikaw ay may isang anak ng mga ganitong klase ng mga anak mo, is pagsikapan mo ito na i-rectify, tanggapin man niya o hindi, kasi ang sabi dito ng ating Panginoon, no, na ikaw ay isang nagiging watchman dito ay sa pamilya mo. Nakikita mo itong anak mo na gumagawa ng kasalanan ng ganito, ganyan, no? Kailangan ituwid mo ito. Sabihan mo ito, no, na mali yung ginagawa niya. Kasi pag hindi mo sasabihin, tapos hindi mo siya sasabihan, tapos yung anak mo na mamatay siya sa kasalanan niya, yung dugo niyan, yung dugo ng kamatayan niya, ikaw yung sisingilin pagdating ng araw, kung hindi niya tatanggapin. Pero kung sasabihan mo ito, i-rectify mo itong ganito, ganyan, no, tapos sinabihan mo siya masama itong gawain ito, tapos hindi siya nakikinig sa iyo at hinayaan na ganon, pinabayaan na ganon, at mamatay siya sa kasalanan niya, is ikaw ay wala kang tungkulin sa kanyang kamatayan or wala kang pananagutan sa kanyang kamatayan. Ito yung sinasabi dito sa ibig sabihin din dito sa kasulatan ng ating Panginoon sa sulat ni Ezekiel, no, sa chapter 30 ata to, 32, 33, ganon. So lagi tayong mag-ingat, no, sa mga nangyayari dito sa ating mundo, kasi dito sa ating mundo kasi, no, na kumbaga masyadong pinapainit na ni Satanas itong kasalanan, kasi nag-double time sila ngayong panahon Maraming mga tao, no, na nagpo-post sa mga social media, no, na suportado o sumusuporta sa kanilang mga anak, sumusuporta sa mga kabataan or sa katauhan na magiging LGBTQ or mga member sa mga LGBTQ or magiging bakla or tomboy. Itong mga gawain, gusto ko malaman nyo, ang ganitong mga LGBTQ, plug ito ni Satanas. Yung mga logo na yan, plug yan ni Satanas. Demonic po yan. Siguro, gusto ko malaman nyo, sa panandaliang aliw, sa panandaliang kagustuhan nyo, na masusunod mo yung kagustuhan nyo, ngayon, no, na gusto nyo magiging ganito, ganyan, ako isang babae, gusto ko magalalaki, ganito, pinilit mong baguhin yung ginawa ng Diyos. Maniwala ka sa akin, pagdating ng araw, mawawasa ka talaga at mahuhulog ka talaga sa kasalanan, sa impyerno. Hindi nyo alam yung ginagawa nyo or kung sino yung sinusundan nyo. Satanist po yan ng LGBTQ. Walang tao makakapasok sa karyang ng langit. Itong mga taong or itong ganitong klaseng mga tao na LGBTQ or bakla ka or tomboy or transwoman or transgender. Maniwala kayo sa akin. Minsan lang ang buhay, huwag niyong sayangin. Napakaikli ng buhay dito sa mundong ito. Ang kaloob ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian sa langit. Pero ipagpalit mo dito sa mga kalukuhan mong
nagawa na nawala na mga kakwenta-kwenta na gusto mo lang sundin yung kagustuhan ng yung laman. No, pagdating ng araw, pagbabayaran mo yan, kasi ang isang tao na namumuhay sa laman, mamamatay din sa kasalanan. Kasi ang tao na namumuhay sa laman, kailanman hindi siya makapagpasaya sa Panginoon, or hindi yan kakalulugdan ng Panginoon ang isang tao. Kasi ang banal na espiritu na namumuhay sa atin ay kontra yan sa mga kagustuhan ng ating laman. Kung pahariin mo yung kagustuhan ng iyong laman, mamamatay ka sa kasalanan. Kasi walang tao na namumuhay sa laman or sa makamundong nais na kalulugdan ng Panginoon. Kasi alam ng Diyos kung ano yung nasa puso natin. How much more kung ganyan, namumuhay ka talaga sa laman. No? Pilit mong binabago yung ginawa ng Diyos. Sa simula pa lamang ang utos ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, sa simula pa lang, ginawa ng Diyos ang babae at saka lalaki. Noong time na yun, unang ang ginawa niya is yung lalaki, at sinunod niya ay yung babae. Walang tomboy, walang bakla, walang transgender, transwoman, or ano ba yan tawag niyan, LGBTQ, dalawang klase lang. Pero ginawa niyong apat. May dalawang sumobra. Yung dalawang sobra na yan kay Satanas na yan. Kung kayo dalawa na yan, follower kayo ni Satanas, maniwala kayo sa akin pagdating ng araw. Pagsisihan nyo yan. Pagsisihan nyo. Pagdating ng araw, itong mangyayari sa inyo. Itong mga sarado talaga yung mga isipan no, na hindi talaga binubuksan, no, na wala, basta masunod lang yung gusto ng kanilang laman, lalo na yung mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki at sa kapwa babae. Itong bakla na ito na makikita, ito Stevie, ito isang pinakamasamang impluwensya talaga sa mga tao, no. Kumbaga ini-encourage nitong bakla na ito nagumaya din sa kanya yung ibang kabataan, na kumbaga parang okay lang sa kanila, na parang in-encourage yung mga tao na okay lang magiging bakla, okay lang magiging tomboy or mga member sa mga LGBTQ. Pagdating ng araw, ikaw, yung tao na yan, yun yung dahilan na nagkakasala yung iba. Kasi dito sa kasulatan, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kawawa ka kung ikaw ang siyang dahilan na nagkasala itong mga maliliit na bata. Mas mabuti pa sa'yo no, natalian ng lubid yung leg mo at itali sa bato at itapon sa dagat. Mas mabuti pa sa iyo ganun. Kaysa naniwala kayo sa akin, kung ganun yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo, mas malala pa ang kaparusahan ng mga tao na mangyayari kung ikaw ang siyang dahilan nagkakasala ito. Mga bata na ito. Ang sinasabi dito mga bata na ito, hindi ako nagkakamali, ito mga bata na may hindi pa masyadong, kumbaga bata pa sa pananampalataya, kumbaga hindi pa nila masyadong alam kung ano yung kautusan ng Panginoon, kumbaga ginigiyahan or ginaguide ng mga matatanda sa mga ginagawa nila no, na kabastusan or kahalayan or karumihan. Ang bunga, kung ano man yung tinatanim mo, yun yung bunga na anihin mo. Kasi ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pero ang kaloob ng ating Panginoong Jesucristo, buhay na walang hanggan sa lahat ng mga tao na sumasampalataya sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Ganito may lalarawan ang salita ng ating Panginoon. So hanggang dito na lang, maraming salamat. In the blessed Lord. Amen.